So ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to JLat Vlog. So ayun po, for this episode na naman po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng kuya po, sa aming hometown. At meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito. So ito pong dinadaanan ko, ito po ay Farm to Market Road o Barangay Road po ito. At ito na po, yung binibentang property, kabilaan po siya. Ang sukat po ng property ay 5,079 square meter po ito. Mango farm po siya, meron po siyang 17 po na puno ng mangga. At kagandahan po nito, nabakuran na po yung ibang side po ng property. Kagaya po dito, may mga bahod na po dito. At dito rin po may bahod na. So ito po ay dati po namin binebenta pero may nakabili na, pero hindi po kami yung nakabenta. Ayan. So ito po ay on way po ito papunta po sa palabas po siya, papunta po ng highway. Estimate ko nga po na sa mga 500 to 700 meters lang po ang layo po niya sa National Highway Pangasinan Nueva Ecija Road. At sa town proper po, estimate ko na sa mga 3 kilometers lang po siguro. At sa exit naman po ng T-Plex, dalawa kasi po ang exit po nito, pwedeng Carmen, pwedeng Anao. Pero ang suggestion ko lang po, kung sakaling first time po natin pupuntahan tong property nito, kung galing po kayo ng Maynila o galing po kayo ng dyan po sa part ng NCR, Pampanga, Bulacan, mga ganyan po, ang suggestion ko po na exit ay yung Anao T-Plex exit po, para masundo po namin kayo sa town proper po ng kuya po, sa mismong kung saan tayo pwedeng mag-meet up po doon kung sakali. So ito nga po, ulitin ko po, nasa 5,079 square meter po ito. At mango farm nga po siya. Ito po ay title property. Buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa title ayon kay tatay, yung source po namin dito sa property po na ito. Na siya po naglapit po sa amin, lahat po ng mga detalye sinasabi po niya sa amin. Ganun din po yung mga presyo, kasi nga po siya po yung may contact po sa mismong may-ari. So ayun po, dito naman po ang presyo po ng property, 2 milyon daw po ayon kay tatay. All in na daw po yun hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan po nung makakabili o new owner po ng property po na ito. So ang frontage po niya dito sa part po na ito, siguro estimate ko na sa mga 50. Sa kabila, corner lot kasi siya mga 60 to 70. Tapos dito sa kabila, nasa mga 30 siguro, 40, mga ganun po estimate ko po. Ayan, nahati nga lang po siya ng kalsada, pero wala naman pong problema po doon, dahil yun nga po, ginawa pong kalsada para sa mga tao po dito sa banda rito. Ayan. Sa ngayon po kasi, ayan, si kuya naglilinis siya. Ginagrass cutter niya yung mga damo. Sa kabila po kasi yung property, nabili po yan. Tignan nyo po, may mga improvement na po sa kabilang property. Ewan ko lang kung magkano nabili dyan, pero hindi rin po kami nakabenta dyan, hindi pa po yung nakabenta. So nasa 17 po na puno ng mangga. Ayan. Ang source of water po dito, deep well. Banda tayo poste kuryente. Doon pala poste ng kuryente. Oo. Source of water po dito, deep well. Pwede pong tawag dito, pwedeng yung di kuryente. Yung nawasa po, wala pa po dito nawasa dito. Ayan. So maganda rin po itong i-develop ng property na ito. Pwede rin po pwedeng farming din po, pwedeng manggahan. Kaya income generated naman po itong property na ito. At kung gusto nyo gawing resort, pwede naman po. Retirement, ganun po, game fowl, ganun, o mga alagaan po ng mga kambing, baka. Ayan, pwede po dito. So ang tinanong ko yung tatay, dahil karamihan po kasi dito sa mga property po dito, karamihan po dito mga agrarian title, mga CLOA, EP, ganun po. Pero yun nga po, matured naman na daw po, nasa 10 years na daw po yung kanyang maturity. At yun nga po, yung obligasyon na naman po na ito. Pero yun nga po sabi sa amin, sagot na po ni owner lahat hanggang sa transfer of title daw po. All in na daw po sa 2 milyon na presyo. Yun po yung sabi po sa amin ni tatay, yung source po namin dito sa property po na ito. Ayan, 17 po na puno ng mangga. Malaki na rin po, talagang fruit bearing na po siya. Dito sa part po na ito, medyo madamo na siya, pero may naglilinis naman na
siguro di ko alam kung pamangkin o pinsan po ng may-ari o kapatid po niya yung naglilinis po dito ngayon. Hanggang dito po sabi po ni tatay, yung aming source po dito. Medyo makapal nga lang po yung damo dito, pero parang kagaya rin po dito sa kabila dati. Ito po, ganito rin po kakapal yung kanyang damo, pero nung tingin nyo nga po sa kabila, kung nalinis po nila, maganda na po. Ang ganda na. Ayan, kitang kita na po yung lumabas na po yung ganda ng property nung nalinisan po nila. So ganito rin po yung view neto kung sakaling maipalinis po natin. Kami rin po, nangungontrata rin po kami ng paglilinis. Ganoon din po sa pagbabakod. Ayan. Kung sakaling gusto niyo pabakuran po ito. So, pero ang magandang gawin dito kung sakaling kailangan din po natin relocation survey para malagyan po natin ng mga muhon po, yung mga nawalang muhon. Ayan. Kasi ang nakita kong mga muhon po nito nasa mga AR pa o agrarian reform na muhon. Ayan po. Ayan, sa mga naghahanap po ng ganitong property na kalahati hektarya lang po, na maliit na area lang po ang hinahanap, baka ito na po yung hinahanap nyo sa halagang 2 million po, hanggang transfer of title na po ito, sabi po ng source po namin dito. Ayan. Kung sakaling may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito na aming kinukuha na po ngayon ng video, tumawag na lang po kayo sa akin para mapag-usapan po natin or masagot ko po yung mga katanungan nyo. At kung gusto nyo mapuntahan nga po itong property na ito, kasamahan po namin kayo, mag-schedule lang po kayo. At yan naman po yung aking number, naka-flash sa screen. Pwede nyo ako tawagan sa Viber at WhatsApp po. Pwede rin po sa Messenger. So ito mga ito, naputol na, natumba na. Ayan. So ayan po, sa mga bago pala sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan po mag-subscribe. Pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kakaya po nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.